Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Kamusta po tayo? Another Friday po ulit at tayo po ay magpipray na sama-sama. Ito po yung maganda pagdating ng Friday kasi nagkakaroon tayo ng united prayer. Amen? So, bago po natin tayo manalangin, i-discuss po natin or medyo i-brief lang po natin. No? Briefly lang po yung ating napag-aralan nitong buong linggo. At alam ko ang bawat isa sa atin ay maraming natutunan sa ating mga kapastoran. No, totoo po ito, no? We are always in the battle. Lagi tayong nasa labanan. Mula nung naging Kristiyano tayo, tayo po ay nandun sa labanan palagi, iba-ibang klaseng labanan. Amen? Pero salamat na lang sa Diyos kasi siya ang ating kasanggalang. Siya yung ating kasama. Siya yung ating sandata sa mga labanang ito. Amen po. So, yung topic po natin, ang sabi po ay 5 battles every Christian's man must fight. So, sabi niya, ang yung 5 labanan ng bawat Kristiyano ay dapat ito ay inilalaban, ipinapanalo. At yung number 1, sabi niya, the battle for purity. 1 Timothy chapter 5, verse 22. A man who cannot rule his passion will eventually be ruled by them. So, ang pakikipaglaban po natin ay maging isang malinis sa harapan ng Diyos. Kahit lumalaban tayo, ano ba yung mga kalaban natin? Actually, yung mga kalaban po natin, ayan po yung mga hindi natin nakikita. Pangalawa, yung mga na-encounter natin. Katulad ng sakit, kahirapan, mga sitwasyon na hindi kayang lutasin ng tao. Yan po yung mga kalaban natin or mismong sarili mo. Amen? Ay kalaban mo. Kaya sabi niya, ang battles po natin para maging malinis sa Diyos ay kailangan ito ay spiritual battle. Amen po, yung kalinisan. Meaning, bawat Christian ay may battle, labanan, at dapat natin itong ipanalo. Manatili kang walang bahid sa kasalanan. Amen po, even ikaw ay lumalaban, kahit ikaw, minsan alam niyo po, yung paglaban minsan, mas maganda yung tahimik lang. Amen, hayaan mo ang Diyos ang siyang lumaban sa laban mo. Andun yung kalinisan. Mas mahirap yung salita ng salita, mas nagkakasala tayo. Amen po, sabi niya, purity. Ito yung mahirap na battles. Dapat may self-control ka. Amen po, pag andun ka sa battle o nandun ka sa trials, kailangan meron kang sariling self-control. Hindi yung salita ng salita. Amen po. So sabi niya, manatili kang pure. Purity, ito po yung minsan nakakaharap mo yung mga iba't ibang klaseng tentasyon. Amen po. So ang mga Kristiyano minsan mahina po dito sa mga bagay na ito. Amen. So number 2, sabi niya po, the battle for the mind. Ito yung isa sa pinakamahirap na battle o labanan sa isip. Kasi lahat ng nasa kikita mo ay pumapasok sa kaisipan. Romans 12:2. Amen po, sabi niya, what control a man thought will eventually control his life. Kung ano yung nasa isip mo, yun minsan ang kumukontrol sa buhay mo. Amen po? So, ang pakikipaglaban sa ating isipan, ang isipan po natin, amen po, ay mahirap kalaban. Kasi nakikita mo, pumapasok yan sa isipan mo, dahil sa isipan, lahat pumapasok. Negative man, positive man yan, amen po, maganda man yan, pangit man. Pag yan ay pumasok sa isipan mo at hindi mo alam ito labanan at hindi mo alam kung ano ang panlaban po natin, amen, matatalo tayo. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano man yung nasa isipan mo, ano man, ang dami pong example niyan. Hayaan mong magbago ang ating isipan, mabago. Ano po ba yung mga pumapasok sa isipan natin? Tayo mga Kristiyano, ang isa yan ay yung kahirapan. At sa mga manggagawa, isa yan yung pumapasok sa isipan, kaya minsan maraming nawawala sa pagiging Kristiyano. Bakit po? Kasi pag dumating yung kahirapan, pag dumating yung sakit, amen, ang demonyo, ipapasok niya sa isipan mo, no, kala ko ba Kristiyano ka? Kala ko ba ito ka? Ano nangyayari ngayon sa'yo? Kaya alam mo kung ano yung mga sandata natin pagdating po sa pag-iisip na ipinapasok ng demonyo sa atin.
Amen po. Dapat po din ipinifilter natin ang pumapasok sa isipan natin. Sa paanong paraan? Ang unang-una para po mapanalunan natin sa ating mind, sa ating isipan, ay mataas ang iyong pananampalataya. Paniniwala sa salita ng Diyos. Yan ang magpapabago sa isipan at bababa sa ating mga puso. Ugaliin po natin na ang salita ng Diyos ang laging nasa isipan upang siyang mumatawi o nabibigkas ng ating mga labi. Amen po. So, sabi niya, yung pakikinig ng salita ng Diyos, isa yan, para yung utak po natin o yung isipan natin ay hindi ma-turn doon sa panay negative. Amen? Na siya ikapapahamak po ng buhay Kristiyano natin. Matuto po tayong kumontrol ng isipan natin kasi ang mundong ito, amen, ay pinakikita niya, amen, yung ganda ng mundong ito na minsan inilalayo na tayo, amen, sa Panginoon. So sabi niya po, no, basahin na lang po natin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. So number 3, mabilis lamang po ito. Sabi niya, the battle for discipline. 1 Corinthians chapter 9:27. Strong men are built through daily obedience and self-control. I mean po, alam niyo po, ang isa sa mahirap din is yung pagiging paano mo didisiplinahin ang sarili mo. Amen? Paano mo bilang Kristiyano ay tinitignan tayo ng sanlibutan ito. At yung mga galaw, salita natin, yung mga kilos natin, amen, pananamit natin, lahat yan tinitignan. Amen? Kaya isa sa battle din natin na kailangan makita nila na ikaw ay tunay na Kristiyano. Ang pakikipaglaban sa disiplina, amen, maraming taga-usig pagdating po sa atin. Kailangan makita sa atin ang pagiging madisiplinado talaga. Amen po? So sabi niya, mas maamo ang pag-uugali natin. May maamong pag-uugali. May self-control. Kahit nagagalit ka na, kahit pinagsasabihan ka na ng hindi maganda, anong lalabas sa atin? Kahit minsan hindi totoo, o totoo man, paano mo to i-deal? Paano ipakikita na ikaw ay isang disiplinadong Kristiyano? Amen po, manalo tayo na mawala ang magaspang na pag-ugali. Sorry po sa word na magaspang. But sometimes, marami po pong ganun. Amen, na yung, alam niyo po yung rough, yung, basta po, yung magaspang na pag-uugali. Amen po, ay hindi dapat nakikita yun, kundi nakikita sa atin ay yung pag-uugali na ang Diyos ang nagbigay sa atin nito. Amen po, so mahirap, no, man tayo sa mga sitwasyon natin, ang maganda po ay ito ay alam mo na gamitin yung disiplina na isang Kristiyano. Dapat manalo tayo sa mga bagay na to. Disiplinahin po natin ang ating pag-iisip at ang ating pag-uugali. Amen po? Kailangan tuloy-tuloy ang pagiging, yung, alam niyo po, yung pag nakakilala ka, yung discipline, kailangan alam mo eh. No, alam mo yung right and marriage contact ba yun? Ganun po, no? Sabi niya, may pagsunod o self-control para maging makita nila na ikaw ay Kristiyano at makita nilang ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Number 4 po, ito po, the battle for the home. Ayan po, no? Marami pong Kristiyano, no, na sabi ko nga po, ang tunay na Kristiyano ay hindi nakikita sa simbahan. Hindi nakikita na kasama mo ang kapwa Kristiyano mo. Ang tunay na Kristiyano ay nakikita sa loob ng pamamahay po natin. Amen? Doon nagmamanifest ang ating pagiging Kristiyano. Bakit? Hindi po lahat na nga sa loob ng bahay natin ay Kristiyano na. Unless, yung iba nga po Kristiyano na eh. Amen? Lahat Kristiyano na yan. Pero hindi pa rin nagtatagumpay pagdating sa mga trials o mga problema sa loob ng bahay. At yan po ay normal. At ang sabi niya sa Joshua 24:15, a man must not abandon his God, given responsibility to lead his family. I mean po, ang kaligtasan ay napapatunayan ng isang Kristiyano sa loob ng kanyang pamamahay. Na-share na ba natin ang Word of God? Bakit nang tagal na natin pero hindi pa natin nayayaya ang ating mga kasambahay, ang ating nanay, tatay at kung sino. Amen po?
ang galing po natin mag-soul winning. Amen po. Pero mismong doon sa loob ng bahay, nandun yung battle. At yung battle na yon, isa sa duties po natin at responsibility natin ay ating ibigay at bahagi ang salita ng Diyos at dalhin ng ating mga kasambahay. Amen po ang ating mga magulang doon sa loob ng simbahan nang maranasan nila ang nararanasan natin. At minsan nga, battle natin, nahihiya pa tayong ibigay, sabihin kay tatay, tatay, ito yung kaligtasan. Amen po. So battle po talaga yan. Amen na, ang tagal mo ng Kristiyano. No, ang tagal, nagmi-ministry na tayo, pero nalulungkot. Alam niyo po, meron po ako isang kwento dyan. Ano na po siya ngayon, pastor na siya. Nung baguhan siya, siguro, worker pa siya, sabi niya sa akin, magkatabi kami, sabi niya, pastora, kasi di ba every camping po ay nagtatawag ng family si Pastor Boy noon, di ba? O kahit nga ito. At one time sinabi niya na, pastora, sabi niya, nalulungkot ako kasi every time natatawag ng pamilya, wala akong pamilyang kasama. Ang sabi ko sa kanya, yung desire mo na yan, magkakatotoo yan. Kasi yan ang desire ng puso mo. Alam niyo po, may mga family na siya na nandito sa Rema at nakakilala sa Diyos. Amen? Makikita mo yung desire, maririnig ng Diyos yun eh. Yung desire na yun. Kaya lang, amen, huwag mong ipagkait sa kanila ang salita ng Diyos. Ang battle sa pamilya, sa loob ng bahay, kailangan makita si Kristo mismo sa atin. Sa pananalita mo, sa lahat ng ginagawa mo sa loob ng bahay, lalo kung hindi pa lahat sila born again. Amen po. Kailangan yung kapamilya natin kasi tinitignan nila ang bawat galaw natin sa loob. Mga relatives natin, tinitignan po nila yan. Hinahanap ang mga mali natin. Kaya nga battle po yun eh. Amen. Kaya dapat makita sa atin ng Diyos na tinanggap po natin ay buhay at kumikilos sa buhay natin. Yung responsibilidad natin sa pamilya natin ay nakaataw sa ating mga balikat. Huwag pong ikahiya, huwag kang mahiya sa tatay mo, sa uncle mo, na sabihin si Kristo ang kaligtasan. Kasi magiging, yan po isa sa battle po talaga natin. Amen po, ibahagi mo ang Word of God at madala natin sa Diyos, sa simbahan, mismo ang ating mga nanay, tatay, mga relatives mo sa loob ng simbahan. Hahanapin po ng Diyos sa atin yan. Amen po, isi-share mo dapat iyon. Amen po. So number 5, the battle for faithfulness. Ayan. Amen po, minsan yung pagiging matapat, no? Sorry sa word, minsan sabi niyang white lies, wala po yun. No? Lies is always lies. Kasinungalingan ay laging kasinungalingan. Hindi yan white, black o ano man, maliit, malaki. Yan po ay kasinungalingan. Ang gusto ng Diyos ay yung ikaw ay faithful sa lahat ng ginagawa mo. Nakikita man yan o hindi. Amen? Ay ginagawa mo para sa Diyos. Yung katapatan mo, ang pagiging matapat ay isang battle kasi ito ay nire-require ng Diyos. Amen po? Minsan hindi mo kaya maging matapat. Amen? Sa lahat na lang ng gagawin mo, may kasamang basta yun, alam niyo na po yun. Amen po. So sabi niya, nakikita man o hindi, dapat lahat ay ginagawa natin ng tapat sa mata ng Diyos at sa mata ng ating mga kasamahan. Amen? So manatili kang maging matapat. Anuman ang pagsubok sa ating na daranasin natin, maging matapat po tayo. Katapatan na maging matapat sa lahat ng ginagawa po natin. Yung integridad mo, sabi niya, ang katapatan, amen po, ay dapat nakikita sa atin, yung katatagan, yung integridad at pagtitiis po natin bilang mga Kristiyano. Amen po, ang katapatan sa Diyos, amen po, kahit napakaraming trials, kahit sa harapan mo, ang daming trials. Psalms, last verse po, Psalms 3 verse 3 to 4. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Amen? Itong 5 battles po na pinag-aralan natin ay sana'y maikwintas natin. Amen? Sa ating puso. Amen? At anuman ang maging battle natin,
andun yung kasama natin ng Diyos sa lahat ng ating battles. Fight the good fight of faith. Amen po. So, sana po ay may natutunan tayo at naging totoong maipamuhay po natin ang ating mga naririnig dito sa Rema Pills. Yun lamang po at ito po si Pastora Eddie. Amen. Praise the Lord. Salamat Pastora Leia. Magandang gabi na po sa bawat isa ulit. At praise God po, andito po tayo ngayon sa prayer meeting po, na sama-samang pananalangin po natin dito sa Rema. At napakabuti ng Diyos kasi po tayo ay araw-araw niya pong tinuturuan. Ano po? At pinapaalalahanan sa magitan ng kanyang mga salita. At ito nga pong ating topic ngayon ay 5 battles every Christian man must fight. Mundong ito, napakarami talagang battles. Ano ba itong battles? Battles, mga laban. Ano po? Bilang isang Kristiyano, tayo po ay may kanya-kanya pong pakikipag po dahil nandito pa po tayo sa mundo. Yun po. Yun nga po, at sabi niya, bagamat sinasabi po dun sa 1 Samuel 17:47, the battle is the Lord. Ano po? Pero ito nga po yung pakikipaglaban ni David at ni David kay Goliath. Alam niyo po, humarap at nakipaglaban pa rin literally si David kay Goliath. Ano po? At hinarap niya pa din si David, hinarap pa rin ni David, ang pressure kay Goliath na dala-dala niya ang paglaban niya sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil sinabi nga niya kay Goliath, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Kaya ang nangyari po sa verse 50, di po ba't nanalo si David, nanalo si David, si Goliath ay sa magitan po ng tirador na ginamit niya para kay Goliath. At namatay po si Goliath, bagamat walang tabak, kundi isang tirador lang, isang bato. Sa pakikipaglaban po natin, mga battles po natin ay kasama natin ang Diyos. Literally, nilaban ni David, kinalaban niya si Goliath. Nandoon pong haharapin natin po talaga ang mga battle sa buhay natin. Pero tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon. Sabi nga po niya sa Sakaraya chapter 4 verse 6, ito po ay isang mensahe ng Panginoon kay Zerubbabel na sabi niya, ang tagumpay ay hindi makakamit sa magitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Sa MBB po, ang sabi niya, hindi sa magitan ng kalakasan, hindi ng kapangyarihan, kundi sa magitan ng aking espiritu. Ito po ay nagpapaalala na ang tagumpay sa labanan ay hindi nakasalalay po sa sariling lakas, hindi sa espiritu ng Diyos. Tayo po ay may limitasyon. Kaya hayaan po natin ang Diyos ang siyang kumilos para sa atin. Amen po. Naging Panginoong Jesus, kung tatandaan po natin, ay hindi siya nananahan, lakit, ay nagpapakita, na hindi siya mananahan sa sarili ng lakas, kundi sa espiritu ng Diyos, kundi ang sa espiritu ng Diyos. Ang panalangin po ay patnubay ng espiritu ng Panginoon sa paglaban sa ating mga struggle. Amen po. Malaking tulong ang pananalangin sapagkat dito po ang unang inilaban mo at pinagtagumpayan mo na ang mga darating na mga struggle mo o mga battles mo sa buhay. May mga 5 binigay sa ating mga dapat nating ilaban. Pero sa totoo lang po, hindi mo magagawang mailaban yan pag hindi mo pa nailaban ito sa panalangin o napanalo sa panalangin. Kaya nga po dapat palagi tayong puspos sa pananalangin upang mapagtagumpayan natin ang mga gawa ng laman. Ang battles nyo sa purity, mind, discipline, home, sa bahay, at gayon din po sa yung faithfulness po natin, mailalaban natin yan. Amen po. Mapapanalo natin yan. Unang-una, sa panalangin mo pa lang, ay inilaban mo na.
Amen po. At makikita nga po natin na marami pong karakter, even po sa Biblia, ano po na sa magitan po ng mataimtim na panalangin nila ay nasagot sila at napakita ano po na ang laban ang pinaglalaban sa lahat ng mga struggle ay iniluluhod muna, binubuno muna sa panalangin. Ang pinaka halimbawa po natin, amen po, na kilalang kilala natin ay si Haring David. Isa po siyang kilalang mandirigma. Ngunit, amen po, siya'y palaging humihingi ng gabay at ang tagumpay ng Diyos ay sa magitan ng kanyang panalangin. Nagkakaroon siya ng katanggumpayan sa kanyang pakikidigma dahil sa kanyang panalangin. Ganon din po si Haring Hezekiah. Nanganganib ang Jerusalem sa napakalaking hukbo ng Assyria, ngunit ipinagdasal niya ito sa templo. Bunga nito, isang anghel ang pumatol sa kalaban at naligtas nga po ang bayan. Ganun din po si Haring Jehoshaphat. Hirap siya dun sa napakaraming kaaway, ngunit siya po ay nanalangin sapagkat sabi niya, kami walang sapat na lakas laban sa napakalaming hukbo. Ang aming mga mata ay nakatuon lamang sa iyo, Panginoon. Ipinagkaloob ng Diyos ang tagumpay ng walang laban. Amen po. Inilaban nila sa magitan po ng panalangin. Ganon din po si Moises. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang nananalangin upang mapagtagumpayan ng Israel ang kanilang laban sa mga Amalekita. Amen po. Ganon din po si Jabez, nanalangin siya na pagpalain siya ng Diyos at ilayo sa kapahamakan. At sinabi sa Biblia na ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang kahilingan. Mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, may kanya-kanya tayong battle. Pero ang una pong pinapamanhig sa atin ng Panginoon, katulad ng ating Panginoong Jesus sa huling panalangin niya dun sa hardin ng Getsemani. Alam niya kung ano mangyayari sa kanya, kaya kailangan niya ng lakas na nanggagaling sa Panginoon, kaya kailangan niya ng panalangin. Maipapanalo natin, amen po, ang lahat ng mga struggle o ang lahat ng mga battle sa buhay natin. Kung una mo nang naipanalangin, inilaban ito sa panalangin. Kaya nga po tayo mga kapatid dito sa Rema, sama-sama po tayong nananalangin. Amen po, dahil alam po natin na meron tayong ilalaban. At sa magitan po ng panalangin ng puspusan, amen po, na ilaban mo na. At sa pagharap mo doon sa mga battles na literally mahaharap mo, mararamdaman mo ang pressure, amen po, nakahanda ka na. Handa na dahil nga po the spirit is willing but the flesh is weak. Ano po? Kaya nga po kailangan po nating paghandaan ito. Amen po. At sabi nga po niya, amen, kailangan natin ipakita, amen po, na tayo ay nakikipaglaban sa magitan ng lakas na nanggagaling sa Panginoon. Dito po sa 1 Timothy 6:12, alam naman po natin to. Fight the good fight of faith. Take hold the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. At sabi niya rin po dun sa Ephesians, dun sa 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Mga kapatid, hindi po ang labanan ng mga Kristiyano ay literal na nakikipaglaban, kundi tayo po ay may labanan sa espiritual. Kaya kailangan po natin, amen po, makipaglaban muna sa panalangin at mapanalo ito sa panalangin. Dahil sabi niya sa Exodus 14:14, alam naman po natin to, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Amen? Isa pong iiwanan ko sa inyo, ang sabi niya po rito, God is fighting your battles. Whether you know it or not, when He allows you to go through a battle, it because He know you will win it. Amen po. Alam niyang daraan tayo, God is fighting your battles. Alam mo man ito o hindi,
inaalaw niya, amen po, yung pong mga battle, mga labanan sa atin sa araw-araw dahil alam niya ipapanalo mo ito. Dahil sa panalangin pa lang, napanalo mo na ito. Kaya nga po palagi po tayong merong every Friday na prayers. Sa mga simbahan po natin, may mga panalangin na kinakailangan natin gawin ito upang mapagtagumpayan natin na kailangan mag-pure ka sa pagsunod sa Panginoon. Kailangan maging ang pagsunod mo sa Panginoon sa lalabanan, kaya mong labanan ng isipan mo. Amen. Kaya mong i-resist ang mga gawa ng kaaway. Amen po. Yung disiplina na hindi mo kaya. Amen po. Kaya mong i-control ito dahil na ipanalo mo na mold ka na ayos na sa panalangin. At sa bahay ninyo, kahit anong mangyari, ilalaban mo dahil alam mo na sa panganganak pa lang ng mga kaluluwa kasama ng pamilya mo, ilalaban mo. At ang faithfulness natin sa Panginoon, amen po, ay patuloy na consistent ito dahil consistent din ang pananalangin mo sa Panginoon. Dahil ang lakas natin ay nanggagaling sa Panginoon. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya mapapagtagumpayan natin ang lahat ng laban kung patuloy nating idinudulog, binubuno ito sa panalangin. Amen po? So yan lang po ang aking masishare at nawa po ay meron po tayong napulot na mga dapat po nating i-apply sa buhay po ng bawat isa sa atin. Samahan niyo po kaming magpuri sa ating Panginoon at manalangin. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa tulong mo, O Diyos. Hallelujah. Sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Father God, purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Saan man gagaling ang tulong ko, yes Lord. Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Siya nga po, Panginoon, saan manggagaling, saan manggagaling ang tulong ko. Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Noon ang iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ngalan mo, tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Hatid ko'y pag-asa sa lahat ng tumatawa.
Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Pinoy, batid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ang ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka, Jesus, sa buhay ko. Ang ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Oh, praise, hallelujah, ang ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Puno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Hallelujah! Jesus, ikaw, batid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan
Salamat ka, Jesus, sa buhay ko. Hallelujah, precious Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa katapatan mo. Na tunay nga, Panginoon, sa iyo kami patuloy na dudulog, O Diyos. Sa kabila, Panginoon, O God, ng mga labanan namin, Panginoon, sa mundong ito. Mga battles, O Lord God, na dumarating sa amin, O Diyos. Alam po namin na napagtagumpayan mo na ito, O Diyos. Sinabi mo, Panginoon, O Diyos, na huwag kaming matakot sapagkat napagtagumpayan mo na ito, Panginoon. Kaya nga po maraming salamat. Matuto lang kaming manampalataya at sumunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil nandiyan ka, Panginoon, na handa kaming abutin. At ngayon po, Panginoon, sama kaming nananalangin, inaabot namin, Panginoon, dinadala namin sa iyo ang bansang Pilipinas, O Diyos. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, tinataas namin, Panginoon, ang aming gobyerno, O Diyos. Nakikita niyo po ang kalagayan ng gobyerno namin, Panginoon. Mula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Dalangin namin na bigyan niyo po sila ng sapat na karunungan, pagkakaisa, pagmamahal, Panginoon, sa katapatan sa kanilang mga trabahong ipinagkatiwala sa kanila, O Diyos. Tinataas po namin sila, Panginoon, pakialaman niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Abutin ito, O Diyos. Sinusuway namin na namang klase ng false religion, false doctrine, kawalan, kasalatan, kahirapan sa pangalan ni Jesus. Ang mga drug addiction in Jesus' name, ang kaguluhan, ang pag-aaway-away sa pangalan ni Jesus, ang walang pagkakaisa ay sinusuway namin ito. Ang katigasan ng puso, pride, anger, hatred in Jesus' name ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang kawalan ng pag-asa ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Poverty ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang katigasan ng puso, sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan po ng anak mo si Jesus, ang salvation, shame, and repentance, O Lord God. Panginoon, O Diyos, hallelujah. Patuloy din namin pinakakawalan pakaginhawaan ng bansang Pilipinas. Panginoon, patuloy namin dinideklara ang love, joy, peace, patient, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O Lord. Hayaan niyo yung bunga ng iyong Espiritu, Panginoon, ay dumaloy sa bansang Pilipinas. Ang pagpapakumbaba, ang pagkakaisa, Panginoon, O Diyos. O Lord, ang talino ng gagaling sa iyo, Panginoon, ang maihatid mo, mailagay mo, Panginoon, sa isipan, Panginoon, at puso, Father God, ng aming mga leaders, O Lord God. Hallelujah. At ganun din ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, O Diyos. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay hawakan niyo, abutin niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Si Jesus na aming tagapagligtas ay patuloy na manatili, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ilagay sa puso ng bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa sa pangalan ni Jesus. Tinataas din po namin, Panginoon, ang everyday Bible study, Panginoon, dito sa Rema Philippines. Salamat sa mga mensahe mo na siya magbibigay ng lakas sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang inilalaban namin, Panginoon. Upang, Panginoon, hallelujah, matanggap namin, O Diyos, ang katagumpayan. Salamat sa iyong mga binibigay na aral sa amin, Panginoon. Na-encourage kami, na-equip kami, Panginoon, sa aming mga pananampalataya upang kami makapagpatuloy, Panginoon. Upang malakaran namin ang iyong mga salita, O Diyos, nahahantong sa kalangitan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, hallelujah, sa mga nagbabigay ng yung mga kapastoran na nagbibigay, Panginoon, O Diyos, ng mga mensahe, O God. Bless them, O Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Ama. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Gayon din po, Panginoon, tinataas po namin ng mga under construction, ng mga simbahan na nais upang abutin namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na dalhin niyo ang aming mga pangyapak, O Diyos, dun sa mga nakatalagang simbahan para dito sa Rema, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Sa grasya mo, Panginoon, kaya kami patuloy na nakakalapit
upang kami magamit mo at maabot ang mga kaluluwang iyan, Panginoon. At sa bawat simbahan ay may nakatalaga kang mga kaluluwa. Nadalangin po namin, O Diyos, maabot namin ito, Panginoon. At mapagkatiwalaan kami, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, tinataas din po namin ang aming mga kapatiran na mga nasa ibang bansa, Panginoon, ang kanilang pamilya na naiwanan dito sa bansang Pilipinas. At hayaan niyo rin po, Panginoon, na ma-extend nila ang iyong salita. They are your ambassador, Panginoon. Na hindi lamang sila pumunta doon, kundi, Panginoon, hallelujah, binigyan niyo sila, Panginoon, ng mission, vision, Panginoon, upang ang iyong salita ay may spread, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at pag-iingat sa kanila. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang kanilang kasayahan. Sa yung takot, pangamba, ikaw pagbigay ng kapayapaan, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala natin, O Diyos. Bless them, O Lord, in Jesus' name. Lord, maraming salamat din po sa mga prayer request ng mga bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa mga panalangin na ito, Panginoon. Na sinabi mo kami manalangin. Kung kami mananalangin, mananampalataya kami, manalig kami na natanggap na namin at matatanggap na namin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa mga prayer request na yan. Lord, gayon din po, O Diyos, sa aming Senior Pastor, Panginoon, as the whole of Rema Evangelistic Church International. We thank you for the complete healing ng aming pastor, Panginoon. Yan ang request namin, yan ang panalangin, yan ang pagdulog namin, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan at kompletong kagalingan niyo. Salamat po, Ama, ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat o God sa gabi ito. Salamat, O Lord, sa patuloy na binibigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. Lord, yung battle namin, na ikaw yung kasama namin. Lord, dalangin po namin ang aming Senior Pastor, Pastor Boy, Panginoon. Salamat sa araw-araw na kalakasan niya, Panginoon. Salamat, Lord, sa malakas, Panginoon, O God, na health, O God, ng aming pastor. Lagi mo siyang ingatan, Panginoon. Ikaw ang siyang laging gumabay sa aming pastor. Sa ganun din po, Lord, ang kanyang mga mahal sa buhay, O God, kaya mo na pag-iingat mo, O God, ang laging kasama nila. Ganun po, tinataas namin ang aming mga leaders, O God, patuloy na ibahin mo kami ng pag-ibig, Panginoon, ang mga leaders, O God. Patuloy mo pagkaisahin ng isang layunin. Kaya mo, O God, na ang mga rules and policies, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyo na mapagkaisahan upang, Lord, mag-manifest sa aming simbahan. Salamat, O God, sa pag-ibig, sa pagkakaisa. Lord, unite mo ang mga bawat leaders, O God, na itinalaga mo sa aming simbahan. Pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga kapastoran, O God, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro, sa bawat nakikinig ngayon, O God. Nakikita mo ang mga personal na pangangailangan nila. Hindi maiklian yung kamay, O God, para ito ay hindi tugunan. Lord, salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa patuloy na burden, Panginoon, ng mga pastors, mga workers, ng bawat simbahan, ng bawat miyembro, Panginoon, sa mga kaluluwa. Nakikita mo, Panginoon, O God, yung mga needs, Lord, ng bawat simbahan, O God. Ikaw yung Diyos namin na taga-provide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Ganun po, Lord, tinatas namin sa iyo ang mga workers, ang mga pastors. Ingatan mo sila saan man sila dumaroon, O God. Nakikita mo, Panginoon, yung puso nila. Lord, yung love nila, yung burden nila. Lord, ibigay mo lagi sa kanila yung joy, Panginoon. Yung pag-asa, Panginoon. O God, sa mga workers, sa mga pastors, sa bawat isa na may hawak ng mga ministry, sa mga miyembro ng bawat simbahan ng Rema, O God. Ibigay mo sa amin yung lalo pang enthusiasm na paglilingkod. Lord, in times, Lord, na nangangailangan kami, Panginoon, ng mga sagot. Salamat sa sagot. Times, Lord, nangangailangan kami, Panginoon, ng kalinga mo. Salamat sa pag-ibig, Lord. Lord, sa time na nangangailangan kami ng kagalingan. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Times, Lord, na naghahanap kami, Panginoon, O God, na matatagpuan. Salamat kasi lagi kang gantong kasama namin. Lord, ingatan mo ang bawat miyembro ng Rema Evangelistic Church International. Nakikita mo yung needs namin, Lord. Nakikita mo yung financial status namin. Nakikita mo, Panginoon, yung mga pangangailangan ng bawat simbahan namin. Sabi mo, Lord, ikaw ang aming Jehovah Jireh. At naniniwala kami, Lord, ito ay tutugunin mo. Lord, salamat, Panginoon, hayaan mo na unite mo kami ng pagkakaisa, ng paglilingkod sa iyo. At Lord, sa mga darating, Panginoon, ng mga activities namin, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang mag-provide nito, Lord. Salamat, Panginoon, dalangin namin ito, tinataas namin sa iyo. O
O God, at inaangkin namin na ito ay sinagot mo na, O God. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Walhatiin ka. Walhatiin ka. Yes, Lord. Walhatiin ka. Buong puso at isipan, ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang awit ko. Ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purita sa aking buhay. Inaas kita sa lahat ng sandali. Mapupurihan ka, kailan ba'y di ka nagkulang? Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Hallelujah. Praise you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagsama ninyo sa amin. Maraming salamat sa patuloy na grasya ninyo na aming natatamo, Panginoon. Salamat sa mga panalangin po namin na ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa kasagutan. Salamat sa sama-samang panalangin ito, Panginoon, na kinatagpo mo po kami, kinausap mo kami, at patuloy mong ibinigay, Panginoon, ang iyong mga salita upang aming tayuan, tugunan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Gandang gabi po sa bawat. Gandang gabi po.